ko lamang ang mga dahilan ng pagkasira ng aking male torque drive. I-share ko din ang mga tips para makaiwas tayo sa pagkasira ng ating male torque drive. Number 1, wag na wag kang magtitipid. Dahil sa aking pagtitipid, dinala ko siya sa machine shop upang makamura. Pinawelding ko siya at the end of the day, lalo akong napamura. Tangina mo ako! Number 2, wag na wag niyong kalilimutan ang bawat parte ng ating torque drive assembly. Ito ang kompletong parte ng ating torque drive assembly. Bawat isa dyan ay napakahalaga. I-share ko din guys bakit nasira ang aking thread ng aking male torque drive. Ito ay dahil dito. Ito ay seat spring na makikita sa ibabaw ng ating center spring. Nakalimutang ilagay ang seat spring sa ibabaw ng center spring ang dahilan kung bakit nagkaroon ng clearance si male torque drive kay clutch assembly. Kaya munting paalala na bawat parte ay mahalaga. Number 3, ingatan natin ang paglalagay ng torque drive nut sa ating male torque drive. Ito ang torque drive nut. Ito ang pinakahuling parteng inilalagay sa ating torque drive assembly. Tiyakin na bago ito ilagay sa ating male torque drive ay nakaayos at malapat bago ito pihitin dahil ito ang sanhi kung bakit nasisira at nabubungal ang ating thread. Napakalaki ng role nito sa ating CVT dahil ito ay mabilis lang masira. At kung makakita man kayo ng sira kahit maliit na damage o pagkabungal, much better na bumili tayo ng bago kaysa magtiyaga sa bungal. Number 4, iwasan natin gumamit ng point socket na may kasamang impact wrench sa ating torque drive nut. Gaya nga ng sinabi ko, ang torque drive nut ay mabilis lang masira. Mas mainam na gumamit tayo ng ganitong tool kaysa sa point socket dahil itong tool na to ay mas maingat kaysa sa ating point socket dahil ito ay manual lang at hindi masyadong napapuwersa ang ating torque drive nut. Pang number 5, iwasan natin ang pagpapalit ng agarang torque drive bearing. Kung baga sa kapapalit mo lang tapos magpapalit ka uli, much better na magpa-check up tayo sa ating mga mekaniko para alam natin kung kailan natin pwede siyang palitan. Dahil isa ito sa mga dahilan kung bakit nasisira ang ating male torque drive. And last but not the least, lagi nyong i-check ang male torque drive, female torque drive, or torque drive assembly na ito ay hindi mawawalan ng grasa. Dahil ang grasa ang pinaka number 1 na importante sa ating torque drive assembly. Kaya wag na wag kayong manghihinayang na maglinis ang ating panggilid o tamarin na maglinis ang ating panggilid. Karamihan kasi sa atin sasabihin na ay kalilinis lang yan, ay kalilinis lang nito. Lagi natin tong ginagamit. Kaya much better na prevention is better than cure. I-share ko lamang guys ang video kung paano ko pinapalitan ang torque drive bearing.